Kini ang balita sa imong inahan sa para sa November 6, 2025. Umabot na sa 100 ang bilang ng mga namatay sa bagyong Tino. Tumama ang matinding pagbaha sa Cebu, Negros, Palawan at Visayas. Libo-libo ang nawalan ng tirahan, patuloy ang pagbangon at maraming lugar ang nasa ilalim ng state of calamity. Julo kakanhing opisyal sa DPWH, lakip ang kanhing kalihim na si Manuel Bonoan, ang posibleng mawad-an sa ilang mga benepisyo sa pagretiro ug pagdiri sa pagserbisyo sa gobyerno kung mapamatudang sadaan sa peti 20 milyon nga proyekto sa pagkontrol sa baha sa Bulacan. Girekomenda sa Independent Commission for Infrastructure ICI ang ilang investigasyon ug ang pagpasaka og mga kaso human na diskobrehan nga walay aktwal nga istruktura nga gituhod sa giaprobahan nga lugar bisan pa sa hingpit nga pagbayad. Gitumbok sa ICI ang dakong pagpabaya sa mga opisyal na miresulta sa pinansyal nga kadaot sa gobyerno. Inihayag ni Mayor Isko Moreno ng Maynila na mahigit 14 na bilyong halaga ng mga proyekto sa pagkontrol ng baha sa Maynila mula 2022 hanggang 2025 ang isinagawa ng hindi kumukuha ng mga kinakailangang permit. Sa kabila ng malaking gastos, hindi epektibong nabawasan ng mga proyektong ito ang pagbaha at 305 na proyekto sa pagkontrol ng baha ang hindi nabayarang buwis ng mga kontratista na may kabuuang 2 bilyon pesos, 147 milyon. Binigyang diin ni Moreno na dapat managot ang mga kontratista para sa mga paglabag na ito at gampanan ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng mga lokal at pambansang batas. Iaprobahan sa Department of Budget and Management, DBM, ang pagpagawas sa kapin sa 41 milyon para sa mga operasyon sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, nga motabon sa mga panginahanglan niini hangtod sa katapusan sa 2025. Hini nga badyet mo pondo sa mga kinahanglanon sa operasyon, mga gasto sa kapital ug pag-hire sa 172 ka mga kontratadong empleyado, laki pang pagpamalit og kagamitan para sa mga live streaming hearing. Ang mga kawani sa ICI kaniadto gi-assign gikan sa ubang mga ahensya ug bisan ang mga miyembro sa komisyon wala pa makadawat sa ilang mga sweldo. Ipinatawag ng Commission on Elections, COMELEC, ang 24 kontratista ng gobyerno na nagdonate sa mga kandidato noong eleksyon 2022 upang ipaliwanag ang kanilang mga kontribusyon sa kampanya sa loob ng 10 araw. Hiilingin din ng COMELEC sa mga tatanggap ng mga donasyong ito, kabilang ang mga senador, kongresista at lokal na opisyal na magsumite ng kanilang sariling mga paliwanag. Maaaring imbestigahan pa ng poll body kung may iba pang mga paglabag sa batas na kasangkot, tulad ng mga hindi otorisadong donasyon. Yan ang balitang ina mo para sa November 6, 2025. Follow us to get your daily news update.